Bago natin simulan ang part 7, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Bumaba ang pangunahing tauhan at itinutok ng kanyang kasama ang daliri sa itaas at nagtanong kung saan siya pupunta dahil ang Demon God ay nasa tuktok ng bundok. Nagkunot ng noo ang pangunahing tauhan at lumiko. Tinanong niya si Arthur kung talagang nais niyang labanan ang Demon God na may ganitong mababang level, at kung gayon, mamamatay siya. Nagkunot ng noo si Arthur pagkatapos ng mga salitang iyon. Sinabi ng pangunahing tauhan na maghahanap siya mula sa ibaba. Nag-isip ang adventurer at may isang patak ng pawis na bumagsak sa kanyang kaliwang pisngi. Iniulat ng system window na nararamdaman ni Arthur ang kaguluhan at nais din niyang maging mas malakas. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kanya na dapat siyang sumama sa kanya kung nais niyang maging mas malakas. Tumawa si Arthur sa kasabikan at dalawang malalaking patak ng pawis ang tumakbo sa kanyang mukha. Siya at si Jean-Fry Van Raid ay nakatayo sa gitna ng maraming firebirds at nagtanong si Arthur kung ano ang ibig sabihin ng pangunahing tauhan na sinabi niyang maghahanap siya. Iniulat ng system window na maraming level 41 at 42 flame bone birds ang nasa paligid nila. Nakatayo si Arthur sa isang fighting stance na may hawak na kutsilyo sa kanyang kanang kamay at tinitingnan ang flame bone bird sa harapan niya. Lumipad ang halimaw patungo sa kanya na sumisigaw. Naisip ni Arthur na hindi niya maaring payagan itong lumapit at kinuha ang isang busog at palaso mula sa kanyang inventaryo. Itinok ang kanyang busog at naisip na habang papalapit ang halimaw, tatamaan niya ito. Ang isang palaso na inihagis mula sa busog ay tumagos sa leeg ng flame bone bird. Bumagsak ang patay na halimaw sa lupa. Ang batang adventurer na hawak ang kanyang busog sa harap niya ay pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi niyang hindi kailangang maliitin siya dahil hindi siya matatalo sa isang one-on-one battle. Lumiko si Arthur at tinanong kung kumusta ang pangunahing tauhan, at nagulat siya nang makita si Jean-Fry Van Raid na nakaupo sa posisyon ng lotus na may maraming bangkay ng flame bone bird sa paligid niya. Lumiko siya at tinanong kung natapos na ni Arthur. May isang piraso ng piniritong karne sa bibig ng pangunahing tauhan. Ang adventurer na nakatayo sa gulat ay tumingin sa pangunahing tauhan at naisip na kumakain ito ng drop item. Inalok siya ni Jean-Fry Van Raid ng isang piraso. Iniulat ng system window na ito ay karne ng flame bone birds na may rarity A na may lasa na parang piniritong manok at maaari itong kainin tulad ng piniritong manok ngunit mas masarap kung ito ay irehet. Ang halimaw na mukhang buwaya na may nag-aapoy na mga mata ay tinamaan si Arthur sa kanyang buntot at siya ay tumama sa pader. Tinanong ng pangunahing tauhan kung siya ay okay. Umungol ang batang adventurer bilang sagot habang hinahawakan ang kanyang mga kamay sa isang block. Nagdire siya at sinabi niyang ayos lang siya. Tumakbo ang pangunahing tauhan pasulong at sinabi sa tumatayong si Arthur na magtago na lang at siya na ang bahala sa halimaw. Ang halimaw na nakatayo sa harapan ng pangunahing tauhan ay umaagos mula sa kanyang bibig at tiningnan ang pangunahing tauhan. Ngumiti si Jean-Fry Van Raid at tinanong ang halimaw kung mayroon itong sakit sa tiyan. Pagkatapos nito, sinabi niyang parang medyo mabagal ang galaw ng halimaw, malamang dahil sa kung ano ang kakakain nito. Nanginginig ang nag-aapoy na buwaya at nag-isip ang pangunahing tauhan kung ito ay susuka. Nagsuka ang halimaw ng maraming bato at buto kasama ang isang brown na likido. Sa gitna ng mga buto sa isang puddle ng suka ay nakahiga ang isang gintong pulse areas. May isang patak ng pawis na tumakbo sa pisngi ng pangunahing tauhan habang lumalapit siya sa mga buto at naisip na ito ay mga buto ng tao. Tulad ng inaasahan, nakatayo si Arthur sa harap ng espada na nakahiga sa lupa. Ang bantay ng espada ay kahawig ng talim ng pang-akit. Ang mukha ng batang adventurer ay natigilan sa gulat. Ang kanyang mga mata ay lumalaki habang tinitingnan ang espada na nakahiga sa lupa. Ngumiti ang pangunahing tauhan habang tinitingnan ang halimaw. May isang patak ng pawis na lumitaw sa kanyang kaliwang pisngi. Sinabi niya sa halimaw na nais niyang tapusin ang mga bagay bago sila pareho magsimula na namamaga muli.
Ang apoy mula sa katawan ng halimaw ay sumiklab ng mas malakas at ibinuka nito ang mga ngipin. Bumagsak si Arthur sa kanyang mga kamay at tuhod habang hawak ang isang gray na piraso ng damit at isang kutsilyo. Sinabi niyang ito ay espada at damit ng kanyang ama. Iniulat ng system window na nararamdaman ng pangunahing tauhan ang galit na pusong mula kay Arthur na may matinding pagnanais na patayin ang salamander. Lumingon ang pangunahing tauhan upang tumingin sa kanya. Tiningnan ni Arthur ang halimaw mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng lila. Sinabi niya sa halimaw na siya ay isang bangkay. Kumuha si Arthur ng dalawang nakakurba na kutsilyo mula sa kanyang inventaryo at tumakbo patungo sa salamander na sumisigaw kung ano ang sinabi ng kanyang ama. Ibinuka niya ang kanyang mga braso ng malawak at itinuro ang mga ito sa halimaw. Natatakot ang pangunahing tauhan para kay Arthur at sumigaw sa kanya na maghintay. Huminto, at kumalma. Tinamaan siya ng salamander sa kanyang buntot at naitulak ang kutsilyo mula sa kaliwang kamay ni Arthur. Lumipad siya mula sa hampas at nahulog sa lupa kasama ang kanyang kutsilyo. Tumayo si Arthur, pinunasan ang kanyang mukha at sinabi na pupunitan niya ito. Muling kinuha ni Arthur ang kutsilyo sa kanyang kamay at naghandang labanan ang salamander. Hinawakan ni Jean-Fry Van Raid ang kanyang kaliwang kamay at nahulog ang kutsilyo mula rito. Sumigaw siya kay Arthur. Sinasabihan siyang tumigil sa paghiga sa ilalim niya. Sumigaw si Arthur na wala siyang pakialam at humiling na palayain siya. Nagalit ang pangunahing tauhan at sumigaw sa kanya na kalmayan ang sarili kahit isang segundo. Pagkatapos nito, tinanong niya kung ano ang mangyayari sa natitirang pamilya ni Arthur kung siya rin ay mamatay sa lugar na ito. Nagkaroon ito ng epekto at ang mukha ng batang adventurer ay nagbago mula sa galit hanggang pagkagulat. Nakakalat ang mga sandata ni Arthur sa paligid. Nakaupo ang pangunahing tauhan sa ibabaw nito. Hawak ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Jean-Fry Van Raid na ang bagay na ito ay hindi niya kayang talunin ng mag-isa. Si Arthur na nakahiga sa lupa ay sumabat at sumigaw na alam niya ito. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. May luha na damaloy mula sa kanyang mata at sumigaw siya na ang halimaw na ito ay kinakain ang kanyang ama. Umagos ang mga luha sa mukha ni Arthur. Iniulat ng system window na nararamdaman ni Jean-Fry Van Raid ang galit mula kay Arthur dahil sa kanyang kawalang kapangyarihan. Binitiwan ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay. Lumingon at humingi ng tawad sa kanya sa pagsigaw na iyon. Tinawag niya si Arthur na umangat ang kanyang ulo nang marinig ito. Tinanong ni Jean Van Raid kung totoo bang ang kanyang propesyon ay hunter at kung oo, maaari niyang gamitin ang battle cry skill. Tinanong niya kung ano ang nasa inventaryo ni Arthur. Tumingin si Arthur sa pangunahing tauhan na may pagkalito at sumagot na mayroon siyang ilang healing herbs, isang busog at palaso, at cotton bats fluff. Nagulat si Arthur na may cotton bats fluff siya sa kanyang inventaryo. Ngumiti si Jean-Fry Van Raid habang tinitingnan siya at sinabi na ito ay dahil sa epekto ng lihim na kakayahan ng propesyon ng hunter at idinagdag na sa hitsura nito. Nakakuha si Arthur ng magagandang item. Tinanong niya ang pangunahing tauhan tungkol sa lihim na kakayahang ito ngunit sumagot si Jean-Fry Van Raid na pag-uusapan nila ito mamaya. Ngunit ngayon ay kailangan niyang makinig ng mabuti sa plano na naisip ng pangunahing tauhan. Ini-swing niya ang espada sa likod niya at ngumiti. Sinabi ng pangunahing tauhan na kung ang lahat ay ayon sa plano, magagawa nilang talunin ang halimaw na ito. Sinabi niya kay Arthur na kumilos tulad ng sinabi niya. Nakatayo sila sa harap ng fire salamander. Naisip ng pangunahing tauhan ang isang plano kung saan madadala nila ang halimaw na ito gamit ang dalawa lamang sila. May isang patak ng pawis na lumitaw sa pisngi ni Arthur. Binuksan ng fire salamander ang kanyang bibig. Sinabi ni Jean-Fry Van Raid sa kanyang kasama na gamitin ang buff sa kanya at iniunat ni Arthur ang kanyang kamay sa harapan niya. Handang gawin ito, binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang bigkasan ang spell. Sinabi ni Arthur habang tumitingala at iniunat ang kanyang mga kamay sa harapan niya. O mga espiritu na naninirahan sa aking mga salita,
Bumangon nawa kayo ng buong lakas at ihatid siya sa tagumpay. Tinapos niya ang spell sa pagsasabing, battle cry. Ang mga spark ng kidlat ay lumitaw sa paligid ng pangunahing tauhan na nakatayo sa isang puting magic circle. Iniulat ng system window na natanggap niya ang epekto ng battle cry skill ni Arthur at ngayon si player Jean Fry ay magiging masigla sa loob ng 5 minuto. Ang kanyang lakas at bilis ay tumaas ng 30%. Naging maingat ang salamander sa pagkasensitibo sa ito. Ibinigay ni Arthur sa pangunahing tauhan ang cotton bats fluff na tinatanong niya. Ngumiti ang pangunahing tauhan at kinuha ang item sa kanyang kaliwang kamay. Sinabi niya na sa epekto ng battle cry skill, mas magiging magaan ang kanyang tiyan. At pagkatapos ay sinabi kay Arthur na sundin na lamang ang plano. Tumakbo ang pangunahing tauhan ng napakabilis na tila nahati siya sa dalawa. Nagulat ang halimaw sa nakita. Nakatayo na nakabukas ang bibig. Inilabas ng salamander ang mahahabang dila nito. Nakatingin sa pangunahing tauhan na papalapit dito. Ini-swing ni Jean Fry ang kanyang espada. Hawak ito ng 2 kamay sa itaas ng kanyang ulo. Naisip niya na ang halimaw na ito ay may napakalaking HP. Kaya ang pamantayan sa pakikipaglaban dito ay nagsasangkot ng pag-atake mula sa maraming manlalaro. Pinukul ng pangunahing tauhan ang katawan ng halimaw gamit ang kanyang sandata ng maraming beses at sumigaw ito sa sakit. Iniulat ng system window na ang subspecies ng salamander ay malubhang na poison. Sumigaw muli ang halimaw sa sakit at ngumiti ang pangunahing tauhan habang winuwasi ang sandata sa kanyang kanang kamay. Naisip niya na gamit ang lason ng centipede. Mapipigilan niya ang salamander ng ilang segundo. Lumipad ang palaso patungo sa halimaw at tumagos sa ulo nito. Sumigaw ito sa sakit. Nakatayo si Arthur na nakaturo ang kanyang busog sa likod ng pangunahing tauhan. Ngumiti si Jean Fry Van Raid at naisip na ngayon ay sumunod na ang lahat sa plano dahil ang mahina na bahagi ng salamander ay nasa pagitan ng kanyang mga kilay. Kumuha si Arthur ng palaso mula sa kanyang inventaryo at tinutok ito sa halimaw. Naisip ng pangunahing tauhan na ang sinumang nakikipaglaban sa malapit na distansya ay mahihirapang labanan ang kaaway na ito. Kaya't natutuwa siyang sumama si Arthur sa kanya. Binaril ng batang adventurer ang isang palaso mula sa kanyang busog. Umiiwas si Jean Fry Van Raid sa mga hampas ng halimaw at sinugitan ito sa kanyang sariling mga hampas. Tumakbo ang pangunahing tauhan na may hawak na sandata sa kanyang kamay. Nakatayo si Arthur na nakaturo sa ulo ng kaaway habang ang salamander ay nag-swing ng malaking kamay nito at may 4 na palaso na nakabukol mula sa kanyang ulo. Isang palaso ang tumama sa labi ng halimaw at naglabas ito ng ilang daing ng pagkamatay. Nagkunot ng noo ang pangunahing tauhan at nag-isip kung ano ang mangyayari ngayon. Nakatayo si Arthur sa likod niya. Tinutok ang kanyang busog. Naglabas ang halimaw ng isang galit na ungol habang itinataas ang kanyang ulo. Iniulat ng system window na ang subspecies ng salamander ay pumasok sa berserk mode at ang lahat ng stats ng halimaw na ito ay tumaas ng 30%. Pinunasan ni Arthur ang kanyang mukha gamit ang kanyang kanang kamay. Inilipat ang kamay ng kanyang busog sa gilid at sinabi na nararamdaman ang init mula sa halimaw kahit dito. Pinunasan ang mga patak ng pawis mula sa kanyang mukha. Tumakbo ang pangunahing tauhan patungo sa halimaw na ang buong ibabaw ng katawan ay nag-aapoy. Ngumiti si Jean Fry Van Raid habang tumatakbo patungo sa halimaw at naisip na ang lahat ng stats ng salamander sa berserk mode ay tumaas. Kinuha niya ang cotton bats fluff sa kanyang kaliwang kamay. Naisip ng pangunahing tauhan na gagawin niya itong kalamangan. Inilabas ng salamander ang kanyang dila at tumakbo patungo sa pangunahing tauhan. Iniunat niya ang kanyang kamay na may cotton bats fluff sa harapan niya at hinaranggan ang hampas nito gamit ang kanyang buntot. Lumitaw ang mga kidlat sa epekto ng hit. Ngumiti ng malaki ang pangunahing tauhan habang hawak ang item sa kanyang kamay at sinabi na kumpleto na ang paghahanda. Tumakbo siyang hawak ang kanyang sandata sa kanyang kanang kamay. Naisip ng pangunahing tauhan na sa berserk mode. Nagbabago rin ang mahina na bahagi ng halimaw. Tinutok ni Arthur ang kanyang busog sa halimaw at binaril ang palaso habang iniisip na ang mahina na bahagi ng salamander ay nasa kanyang mga harapang binti.
tumagos ang palaso sa binti ng halimaw. Sa pagkakataong iyon, ini-swing ni Jinfry Van Raid ang kanyang espada na tumama sa binti ng halimaw, iniulat ng system window na na-activate ang Mind's Eye. Ang itim na tuldok ay kumalat sa buong katawan ng halimaw. Sumigaw ang salamander sa sakit, nagbigay ang pangunahing tauhan ng maraming hampas sa halimaw habang nakatayo si Arthur na nakatutok dito. Nakayakap ang salamander sa lupa. Si Arthur na may hawak na palaso sa string ng kanyang busog ay napansin ito. Inilapag ng dalawang adventurers ang kanilang mga sandata at tumingin sa halimaw na nakadikit sa lupa. Ang katawan ng salamander ay natatakpan ng mga sugat. May 3 palaso na nakabukol mula sa ulo ng halimaw at may puting likido na umaagos mula sa kanyang ilong at bibig. Sinuri ng pangunahing tauhan ang halimaw at naisip na ang mga apoy sa paligid ng halimaw ay haminana, na nangangahulugang ito ay nasa kritikal na kondisyon, ngunit ang halimaw ay maaari pa ring makabawi kung ito ay sumipsip ng ilaw sa paligid nito. Iniulat ng system window na ang subspecies ng salamander ay nagre-restore ng HP nito. Binuksan ng halimaw ang kanyang bibig na may mga ilaw na lumalabas dito. Kinuha ni Arthur ang kanyang busog at naisip kung paano ang halimaw na ito ay may sariling regeneration. Naglagay siya ng palaso sa string ng kanyang busog at naisip na kung magagawa ng halimaw na ito, hindi nila kayang talunin ito sa loob ng 5 minuto at mawawala ang buff mula sa battle cry skill, kaya kailangan nilang patayin ito ngayon habang hindi pa ito ganap na nakabawi. Hinayla ni Arthur ang string ng kanyang busog at sumigaw sa pangunahing tauhan na handa na siya. Si Jinfry Van Raid ay nakatayo na may nakababa ang mga kamay sa harap ng halimaw. Itinaas niya ang kamay ng kanyang espada at sinabi na naintindihan niya. Tumingin ang pangunahing tauhan sa itaas at sumigaw na gusto niyang tapusin ang laban na ito ngayon. Tumakbo siya patungo sa salamander. Ang halimaw ay umikli ang mga mata at umuungal. Hawak ng pangunahing tauhan ang espada sa harapan niya at sumigaw sa halimaw na buksan ang kanyang bibig. Pagkatapos nito, naghatid siya ng malawak na hampas sa leeg ng salamander. Bumukal ng malapad ang bibig ng halimaw at naglabas ng bahagyang sigaw. Kinuha ni Jinfry Van Raid ang cotton bat's fluff at naisip na dumating na ang oras. Itinapon niya ang object na ito patungo sa salamander at sumigaw kay Arthur upang hindi niya ito mamiss. Lumipad ang cotton bat's fluff patungo sa bibig ng halimaw. Tinutok ni Arthur ang kanyang busog sa bibig ng salamander. Kumitid ang kanyang mata at sinabi na hindi siya magkakamali. Binaril niya ang isang palaso. Tumama ito ng diretso patungo sa object na itinapon ng pangunahing tauhan. Tumagos ang palaso sa cotton bat's fluff. Pumasok ang palaso sa bibig ng halimaw. Ibinaba ng mga adventurers ang kanilang mga sandata habang nilulunok ng halimaw ang palaso na may item dito. Nakatingin si Arthur na may pag-aalinlangan habang hawak ang busog sa kanyang kamay. Nagtataka kung nagtagumpay siya, sinimulan ng pangunahing tauhan na magbilang pabalik na. Sinasabing 3, sinabi niyang 2 habang tinitingnan ang halimaw sa harapan niya, ngumiti si Jinfry Van Raid at sinabi ang isa, sumabog ang loob ng katawan ng halimaw. Ang ulo ng salamander ay napunit sa piraso. Ang cotton bat's fluff ay may lihim na epekto na sumisipsip ng mga atake at ibinabalik ang mga ito ng triple na lakas. Parehong tumingin ang mga adventurers sa pagsabog. Iniulat ng system window na natapos na ang epekto ng battle cry skill at nakabawi na ang pangunahing tauhan mula sa upset stomach buff pagkatapos niyang mag-ehersisyo ng 5 minuto. Inilagay ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at bumantong hininga ng may ginhawa. Sinabing malapit na, ang katawan ng halimaw ay nanginig habang umaagos ang usok mula rito. Bumagsak sa lupa ang bangkay ng salamander. Iniulat ng system window na natalo niya ang subspecies ng salamander at nakakuha siya ng EXP para dito. Tumingin ang pangunahing tauhan sa ibaba at sinabi na sa wakas ay tapos na. Nakatayo si Arthur sa tabi ng bangin. Yakap ang espada ng kanyang ama sa kanyang dibdib. Tahimik na nakatingin si Jinfry Van Raid sa kanya. Inilagay niya ang halo sa kanyang inventaryo. Tumakbo ang natitirang grupo patungo sa kanila at tinawag ni Fro Ashbury si Arthur. Tinanong nila kung okay lang siya.
nakita ni Fro Ashbury ang espada sa kamay ng kanyang kapatid at may patak ng pawis na bumagsak sa kanyang pisngi. Sinabi niyang ito ay espada ng kanilang ama, habang tinitingnan ang pangbantay ng espada na may pulang ruby sa gitna. Nanginginig si Arthur at sinabi na natagpuan niya ito sa loob ng tiyan ng salamander kasama ang mga damit ng kanilang ama. Niyakap siya ni Fro Ashbury. Pinasalamatan siya na okay siya at sinabing nagawa niya ang makakaya niya. Niyakap ni Arthur ang kanyang kapatid at sinabi na hindi siya kundi si Ginfrey ang pumatay sa halimaw. Tumingin ang buong grupo sa pangunahing tauhan. Nakaluhod siya, naghuhukay sa lupa, iniunat ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa butas. Tinanong ng isa sa kanilang grupo kung talagang nagawa niya ito at nakumpirma ito ng isa pa. Abangan natin sa Part 8, kung saan makakalaban na ng ating bida ang main boss ng dungeon na ito at kung papaano niya ito nilabanan, at kung papaano mabibilib ang mga kasamahan niya, at nang dahil dito parang nakukuha na niya ang puso ng kanilang captain nang dahil sa mga nasaksihan niya sa ating bida. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video sana'y tulungan nyo akong i-share ang ating video at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa inyo.